Good morning mga fisher folks, this is me, yours truly, Winnie Bueno, and welcome to my 19th day of the 4 OJT journey. And so as you can see, ito nga po ang una namin ginawa for this morning. Nagpukot po kami for our fry collection, and as you can see po, ayan, after namin i-collect yung ating mga fry dyan, ilalagay po natin sila sa concrete tanks ng nakahapa or with the net, hapa net po yung ginagamit natin para po madali lang din po sila nating mahuli if ever po na merong tayong other purposes kaya po ng for dispersal. And after po nun, inayos naman po namin itong ating ginagamit po lagi sa pag-drain ng pond, which is ang ating king flow. At nang na-drain na po natin ng tubig, syempre po yung mga natitirang isda po sa ilalim niyan ay kinuli na rin po natin para hindi naman po sila mamatay. And that's all on our 20th day naman po. Here we go. At ito nga po, nag-refill tayo ng concrete tanks na ginagamit po natin usually sa pagpapatubig. Ayan po, meron po tayong generator din po ng deep well. Ayan, habang nagpupuno po tayo ng pond yan, nagkaroon po kami ng konting katuwaan at pinayagan po kami na mag-swimming po muna din sa tank. At ayun nga po, kitang-kita nyo naman kung gaano ako nag-enjoy. Habang nagpupuno ng tank, ay ito naman ako ngayon, lumalangoy-langoy, parang isda. At yun na nga po, kita nyo naman, meron akong kasama dyan. Hindi lang ako mag-isa nagsiswimming. At nung napuno na po naman yung concrete tank, ay nilipat naman po namin yung patubig doon sa ating water flow, papunta doon sa pond na kung saan yung dinrain po natin kanina para po ito ay matubigan din po natin. At ito na nga po, dahil po medyo madami po yung water passage po, ay habang pinaparaan po namin yung tubig, nilinis na din po namin ito. Para maiwasan din po natin syempre na ma-pollute kagad yung tubig na ilalagay natin doon sa ating mga ponds. It is more on mga tuyong dahon po yung nakuha namin dyan at mga lupa na nahulog doon sa mismong passage po. At ito nga po, inangat po namin yung lahat para po naman makapag-flow din po na maayos at hindi magbara yung ating tubig. At ito na nga po, ang natapos namin yan in our 21st day of before OJT journey ay nagtahi naman po ako ng fish nets na ginagamit po natin sa pag-scoop sa mga breeders. Ayun nga po, kaya po natin siya tinatahi. Ang purpose po niyan, kaya po natin dinodoble para po hindi siya mapunit sa pag-scoop po ng ating mga breeders, kasi usually po yung kanilang mga fins po yung nakakabutas or nakakawasak po ng ating net. And now, let's proceed on our 22nd and 23rd day of our before OJT journey. As you can see po, inayos po ulit namin yung net para po sa pag-prepare po ulit sa pagpupukot naman po sa aming IXL area. And habang ina-arrange po namin yung net, yung iba naman po namin mga kasama ay nagpapakain po ng ating mga isda. At ito na nga po, as you can see, dahan-dahan na po namin ulit dinrag yung net papunta po sa other edge ng ating pond para naman po ma-collect na po natin yung ating mga breeders. At ito nga po pala yung process po na ginagawa po natin sa egg collection. Isa-isa po natin titignan yung mga mouth ng ating mga breeders at tatataktak yung itlog na makukuha natin. And that's all. Thank you for watching. See you all next week mga fisher folks.